Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Tayvana Vlog. So for today's video, ay sasagutin natin yung isang hindi comment. Nag-PM to si Day. Darling. Sabi niya sa akin, nag-follow siya dun sa FB ko. So, pa-support Day, ha? So, sabi niya, Hi Day, na pa-content naman po ng pampagood vibes sa mag-a-apply bound to Hong Kong. 50-50 na tuloy ako sa pag-a-apply kasi mga nakakakaba yung mga naririnig ko sa mga content mo. Uy, sabi niya ganon. Diba nga, yung mga nakaraan ko, nitong bago mga upload ko is about sa mga hindi magandang nangyayari sa mga DH dito sa Hong Kong. So, ang purpose ko naman, Day, kung bakit sinishare ko yung mga ganon, para maging aware kayo kung ano nga ba ang pwedeng mangyari sa atin. Kasi kung puro lang magaganda yung sinishare ko sa inyo, syempre alam natin, mag-e-expect tayo ng ganon. So, ang purpose ko nun, alam natin ang positive at negative na pwedeng mangyari sa atin. Kaya nga yung mga nagtatanong sa akin, nagko-comment, dati may nag-comment na sa akin, sabi niya, Day, mahirap ba ang trabaho ng domestic helper dyan? So, ito ang sagot ko. Huwag mong itanong kung mahirap ba. Expect mo na. Expect mo na mahirap. Ang itanong mo sa sarili mo, kaya ko kaya? Kaya ko ba? Expect mo na mahirap. Kasi kung mag-expect ka, ay, madali lang, hayahay, sige, ganito ang nakakausap ko dito, ang kakilala ko, masarap ang buhay niya. Tandaan mo, hindi pare-pareha ang mga amo. Paswertehan. What if kung napunta ka sa hindi ganun kabait or hindi ganun kagaan ang trabaho, hindi mo agad matanggap sa sarili mo kasi nag-expect ka na ganun din ang magiging sitwasyon mo. Diba? Ito yung naging tatak ko sa akin. No? I-share ko lang sa inyo din yung pakiramdam ko, experience ko bilang first timer na nag-apply dito at dito pa talaga. Ha? So, marami akong tinanungan kasi Middle East. Ang una kong option talaga is Taiwan, then Middle East. Tapos napunta nga ng Hong Kong. So, may mga tinanungan ako na parang dinadown ka kaagad. May isa akong, yung kapitbahay ng tita ko, may kilala dito na nag-work na dito sa Hong Kong. So, parang naghahanap ako ng idea pa that time. So, sabi ko, gusto ko malaman kung anong ginagawa sa training. Ang isang ko is ang pagpaplantsa, hindi ko alam yung ganon. So, ang sabi pa naman sa akin, ay baka hindi mo kayanin. So, parang parang na-hurts ako agad kasi, kumbaga, ginudge niya ako agad na baka hindi ko kayanin. Ayaw ko ng ganong mga tips. Gusto ko i-boost yung kaya hindi na ako nangulit, hindi na ako nagtanong sa kanya. Nag-focus ako kay Ate Jessie, yung katrabaho ko dati sa factory. Sabi ko, anytime na mag-chat ako sa kanya, nakaka-reply siya. So sabi ko, parang ang luwag. So, may mga natanungan din ako na mga kaibigan ko din, naka-work ko dati, nasa Middle East. Hindi ganun ka-ganda yung sitwasyon nila. May isa akong, 3 ang bahay ang nililinisan niya. Ang pagkain niya kamatis lagi, tapos talbos. Ganyan. Lagi ko napapanood yun. So, napapagtimbang-timbang ko yung maganda at hindi maganda nangyayari bilang OFW. So, ang tanong ko sa sarili ko, kaya ko kaya? At ito Day, yung aking aral na natutunan sa pag-a-apply ko dito is, unang-una Day, alam nyo ako kasi, as in mahina ang loob, mahiyain, hindi marunong sa biyahe, kumbaga. Ako lang ba yung nag-a-apply na halos nakakasalubong ko na pwede kong yayain na para mag-apply is niyayaya ko? Para may makasama lang ako kasi takot ako So, ito lang na ano ko talaga, na aral. Pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman na kaya mo. Kasi yung takot nasa utak mo Nasa katawan mo yung takot mo Kasi nga nung Day, nung si Kuya Jimboy, panahon ni COVID, lagi kami lockdown, naka-close kasi 2 beses nag-positive yung asawa ko. So,
ang mga sipit-sipit ko na pera is halos ubos-ubos din. Yung kapitbahay namin, pang ilang kwarto. Kami sa dulo, pangalawa, yung pangatlong kwarto, naaawa sila sa amin kasi ako bagong panganak pa lang ako. So, ang unang ang unang tingin ko sa tao na yon kay Kuya Jimboy is masungit. May pagkabading siya. Masungit, suplado, mataray, ganon. Yung tita ko yung laging napunta sa bahay. Kinukumusta kami din. Yung si Kuya Jimboy na yun ay naging close niya. So, dahil naging close ng tita ko, nadadala ni tita ko doon sa bahay. So, nagkakausap kami. Nahihiya pa nga ako doon kasi professional yun eh. Binigyan siya ang nag-post sa akin. Kaya ako nakapag-apply abroad. So, sabi niya, ikaw bata ka pa, bakit ayaw mo mag-abroad? Kasi yung tita niya is Taiwan. Caregiver doon. Matanda lang, nag-aalaga lang siya ng matanda. So, ba't ayaw mo mag-abroad? Yung tita ko, ganyan. Kaya akong tulungan ng tita niya. Kaso ang gastos, day. So, sabi ko, hindi ko in-expect na, hindi ko naiisip yung sarili ko, day, na makakarating sa ibang bansa, day. Unang-una, day, sa lugar, day, sa mga biyahe, takot ako, day. Kahit sa Pinas lang, alam mo, first year, second year, third year, fourth year, oo, sa Maynila, sa Muntinlupa ako nag-first year, sa Bulacan ako pero, palengke, ganyan lang ako. Bahay, palengke, school, bahay, ganyan lang ako, hindi ako gala at wala din budget pang gala. So, ganyan lang ako, dahil takot kasi ako sa mga biyahe, dahil as in, hindi mo ako mapagkatiwalaan kasi kung ako papasunduin mo, baka ako sunduin mo. Ganun nangyayari. So, yan ang unang-una mahina. Tapos sabi ko, kuya, yung English ko, kuya, yan talaga yung iniisip ko. Ang English ko, baka hindi naman ito makarating doon. Sabi ko, hindi ko kaya. Sabi ko, hindi ko kaya. Ganyan yung mukha ko. Hindi ko kaya, kuya. Tapos, siya talaga yung nangungulit talaga siya sa akin. Nangungulit. So, sa Hong Kong naman, wala siyang idea. So, nung nagka-idea ako sa Hong Kong, kasi ang Taiwan, 150, around 150,000 yung kailangan mong hawak para makatuloy-tuloy ang process mo. Sa Middle East naman, ayaw ko din kasi ang sahod is almost nasa Pinas ka lang din, lumayo ka pa sa anak mo, di ba? So, ang inisip ko naman doon, kasi sabi ko experience lang noon, kasi pag may experience ka, madali ka matanggap dito sa Hong Kong. Pero, hindi pa rin. Kaya nung time na nagsali-sali ako sa mga FB group, nagsumali ako, then may nakausap nga ako na nag-work din dito sa Hong Kong, na gusto akong tulungan, nabigyan ako ng tips kung ano ang gagawin bilang tulad ko walang experience sa bahay. Doon ako nagka-idea. Then nakausap ko yung si Ate Jessie, siya ang nagbigay sa akin sa agency. So, ang nangyari naman ngayon, day, ang sabi ko, pag sa Hong Kong ako, nalaman ko kung magkano ang sahod, nalaman ko yung mga, kasi natanong ako na nagtanong, nangungulit kasi excited ako, nakikita ko din yung mga post ni Ate Jessie, na pag day off, ang ganda-ganda, o diba, ganun, naiinganyo ako. So, nalaman ko na yung magkano sahod, so sabi ko, hindi lugi. Kasi kung nasahod ako ng 20, sagad-sagad na yun sa OT, 20,000 sa Pinas, tapos, dati pa, around 28, dati pa ang sahod, so ngayon umaabot na ng 34. So sabi ko, hindi na lugi. At isa pang rason kung bakit mas pinili ko na lumayo, na mag-apply dito is lumayo din sa asawa ko, kaya pag magkasama kami lagi, baka mabuntis ako ng mabuntis. So isa yan sa dahilan din, ayaw maniwala ng asawa ko. At gusto ko din magkabahay, dahil pag sa Pinas, dahil mas, sabi ko, mas matagal, kumbaga, mas matagal, tapos may posibilidad pa na mabuntis ka, madagdagan na naman, lalong wala ng pag-asa ang bahay, diba? So, nagpursige ako na, sige, sabi ko, na doon na build yung, kumbaga, nabuo yung desisyon ko na ganun, kahit kinakabahan ako, kahit hindi ko alam kung kakayanin ko ba talaga. Yun ang, sabi ko, gusto kong magkaroon talaga ng sariling bahay at makaipon para mapaaral ko yung mga anak ko, na hindi tulad sa akin na ibibigay ni kahit kanino yung gusto magpaaral. Ayaw ko nang maranasan, kaya sabi ko sa asawa ko, nagagalit niya yung asawa ko, sabi niya, gusto mo kasi agad-agad. Ganun ang katwiran niya, hindi siya naniniwala na kaya ko. So, lalo akong na-challenge kasi
yung mga taong nagda-down, yung ba, baka hindi mo kayanin, sabi ganun. Gusto mo kasi agad-agad. Paano pag hindi ka tumagal doon? Yung ganon, sayang yung trabaho na iniwan mo, regular ka na. Yung mga ganong salita. So, lalo akong na-challenge. Sabi ko, bakit hindi ko subukan? Subukan ko at alam ko naman sa sarili ko na matyaga ako, kaya kong tiisin. Hanggat hindi sila umayaw, kaya kong magstay. Yun yung tinatak ko. So, syempre, alam ko din yung rest. Yung pwedeng risky ba? Kung, basta rest. So, kasi may mga nakakausap ako sa mga katrabaho ko na galing din siya ng Middle East, then pinili na lang niyang umuwi kasi about nga doon sa pinapasok siya ng alaga. Malaki na kasi alaga niya. Pinapasok siya bigla ng alaga niya sa kwarto niya. So, hindi siya tumagal sa Middle East, umuwi siya. So, yun. Kaya nung may nangyari sa akin dito na hindi maganda, naging ready ako kung ano ang dapat gawin. At thank you Lord kasi ginaid ako ni God kung ano talaga ang dapat kong gawin that time. So, nalagpasan ko yun. So, tips ko sa mga baguhan, day, paano nga ba natin malabanan yung takot? Tulad yan ni Day, 50-50 na daw tuloy siya. 50-50 na tuloy ako sa pag-a-apply kasi nga mga nakakakaba yung naririnig ko sa mga content mo. So, yun nga ang purpose ko, 'di ba? Para alam nyo din yung pwedeng maging hindi maganda mangyari sa inyo, maging ready kayo. Kasi kung focus lang tayo sa mga magaganda, maano tayo kumaga, hindi naman pala gano'n. Hindi naman pala masarap ang buhay dito. Yung gano'n na, diba? Kung wala kayong idea na pwede palang mangyari sa inyong hindi maganda dito. Diba? Hindi nyo agad ma-accept sa sarili nyo. So, ang ending, uwi. Diba? So, kung nakasubaybay naman kayo sa akin, real life talaga yung mga sinishare ko sa inyo kung paano ako nahuhumsik, nagngangawa, yung anong pinagdadaanan ko. Pero, laban pa rin. Dumadaan lang naman yan, lumilipas lang naman yan. So, piliin mo laging lumaban. Minsan, pag nandun ka sa point, diba? Pag nandyan ka sa homesick attack, stress, sabay-sabay pa. Sabi mo, ay, nakakanda, bakit? May choice ka naman. So, ako kasi, walang choice. Yung iba, diba, may mga subscriber din ako, teacher sila. So, nahuhumsik, ayaw na. Yung amo gumagawa na ng paraan para magstay lang siya, pero ayaw na. So, sabi ko, pinipilit ko nga siya that time na, stay ka pa, day. Tingnan mo, amo mo na yung gumagawa na siya. Binawasan na daw yung gawain niya para magstay lang siya. Hindi niya talaga kaya yung homesick. So, hindi ko pa alam na teacher siya that time. So, sabi ko, pinipilit ko siya magstay. Teacher naman pala siya. So, kumbaga, may option siya sa buhay. Pero kung tulad ko na wala talagang gagawa, walang tutupad sa pangarap ko, kundi ako. Diba? Asawa mo, wala din. Nga, bata lang alam gawin. So, yun. Umiiyak ako. Nakikita nyo naman, umiiyak ako dito kasi hindi naman nila alam yung nararamdaman mong, yung totoong nararamdaman mo pag hindi, kahit, kasabihin na natin kinikwento mo sa asawa mo, ganito, ganyan. Pero, wala yan. Hindi nila ramdam yan. Pag nag-abroad ka, doon mo mararamdaman. Sabi nga nung may nag-comment nga, day, sabi niya, dahi, ang hirap pala dito, no? Siguro, nag-a-adjust pa lang siya. Sabi ko, oo, day, mahirap talaga, day. Kita nyo naman, ako, nagngangawa ako, kahit sa vlog, nagngangawa ako. Sabi niya, oo nga, day, napapanood ko lang dati, ngayon, feel ko na. So, kaya ang purpose ko, bakit ako nagsishare ng mga yung hindi magaganda din na nangyayari. Yan ang purpose ko. Para maging aware kayo kung ano ang pwedeng mangyari sa inyo. Hindi lang yung puro maganda. Kasi yun nga sabi ko, yung madali ba o mahirap ba ang trabaho ng mga domestic helper dyan. Huwag nyong itanong kung madali or huwag nyo itanong na ganun. Expect nyo na yan na mahirap. Para pag nahirapan kayo, ando na sa utak nyo. Ang isip nyo, kakayanin ko to, kaya ko to. Focus na lang tayo sa goal. Diba? Yun na lang po. Wala pa akong bahay. Hindi pwedeng sumuko. Ganon. Kasi pag in-expect mo nga na, hayahay din ako nito kasi hayahay yung kakilala ko. Ay, dinabulaga ka.
Kasi hindi ganun ang naging amo mo. So, kung in-expect mo na mahirap, kung kakayanin mo ba yung hirap, then, napunta ka sa hayahay, mabait, kunti lang ang gawain. So, blessing. Diba? Bonus na yun. So, yun ang purpose ko. Bakit ako nagsishare ng mga magaganda nangyayari para din maging ready tayo. Lalo na mga first timer, dahil. Diba? So, ang tips ko lang para, syempre hindi naman nawawala yung ating kaba. Kasi una pa lang sa pag-a-apply, kung baluktot ang English, kaya ko kaya, o pasa kaya ako sa sa interview. O kung di pumasa ka doon, masasabi mo sa sarili mo, ay, kaya ko pala. O kahit nga dati dahil sa pagkuha ng passports, hindi ko akalain na madali lang pala kasi naririnig ko, may bumabagsak, ganun. Madali lang naman pala. So, yun nga, sabi ko, pag hindi mo nga sinubukan, di mo malalaman na kaya mo. So, iyan. Ang unang pagsubok is, paano mag-amo kung papasa ka sa interview o hindi. Pag nakakuha ka na ng amo, uy, malapit na. Kumbaga, nakapag-start ka na, day. Kaya ko pala. So, maano ka sa, uy, self, kaya mo pala. Yung akala mong hindi mo kaya na kaya mo, then, sunod niyan is medical. Suspense ba? Suspense. Kung wala bang problema sa health mo, o pag pumasa ka dun, okay, uy, day, healthy ka, day. The next niyan, mga training. Lalo na sa TESDA. Kasi magbabayad ka ng 18,000, tapos pwede kang ibagsak. Kaya, ano na naman yun? Another ka ba na naman yun? So, pag nalagpasan mo yun, umiyak ako sa TESDA ko kasi napagalitan ako na misunderstanding ba yung may nangyari doon. Napagalitan ako, gusto mo, sabi sa akin, gusto mo hindi kita ipasa. Ako, sabi ko, inutang ko lang yung 18K. Tapos, ganun lang, wala naman akong ginawa na mali. Na misunderstanding lang ba? Naiyak talaga ako. Sabi ko, inutang ko lang yun. Tapos, hindi pa ako nakarating ng Hong Kong. Bagsak na ang lola nyo. So, umiyak ako doon. So, ayan. Pag napasa mo yung TESDA, yung mga training, yung OWA, yung PIDOS, ang PIDOS is okay lang naman yung OWA. Masasabi mo, uy, self, kaya mo pala. Masasabi mo sa sarili mo, day. Then, nung panahon namin, day, is panahon pa ni COVID, day. Super suspense talaga, day. Kasi bago ka umalis pag flight, pag nag-positive ka, day, pwedeng mag-back out yung amo mo. So, salamat ni Lord. Wala. Negative ako. Oh, thank you, Lord. Wow. Then, sa medical, kaya hindi talaga ako yung sa medical pala, yung bago ka bago mag-flight, mag-remedical. So, hindi talaga ako nagpaganyan sa asawa ko. Hindi talaga. Kasi hindi pwede. Kasi gumastos na ako. Hindi talaga pwede. Then, yun na nga sa flight. Bago mag-flight, mag-test pa ng magkano ang bayad nun. Tapos, pagdating dito sa Hong Kong, sa airport, may test na naman. Hindi ka makalabas ng airport hanggat di ka mag-test. Kailangan mo mag-positive, mag-negative doon. So, pag uy, kunti na lang. Tapos, pagdating sa hotel namin noon is, nakailang swab kami. Bawat swab. Kasi yung iba, nagpa-positive pa. So, yung mga amo nagbaback out kasi super, saan na tayo pupulutin nun. Diba? Then, pagdating sa bahay ni amo, ka na naman. Swab. So, na yung, kumbaga, pag dumating ka na sa bahay ni amo, nandun na yung totoong nakakakaba. O, diba? Kasi, lalo ng pag first timer ka, doon na mag-start. So, kung isa kang first timer, may mga video na ako dyan. Kung ano ang una kong ginawa sa bahay ni amo. Marami na magkano nagastos ko. Nandyan na. I-scroll nyo lang. May playlist ako dyan. Ganon-ganon lang kayo. Kasi hindi ko na kayo masagot-sagot isa-isa through comment or PM. Kasi medyo busy na din ako. Wow, video. Busy na din talaga dahil kay dalawa na yung Junakis alaga ko. At malaki na, malikot na. Then, ayan. Anong oras na ngayon? Ayan, gagawa 11, magto-12 na. So, hindi nga ako naka-live ngayon. Gusto ko mag-live pero kailangan natin gumawa ng video. So, ayan lamang, day. Sana may nakuha kayong tips and idea kung ano nga bang pakiramdam, anong feeling pag first timer, paano natin malabanan yung takot sa termination. Ito pa,
isa din yan sa kinakatakutan. Isa yan sa kinakatakutan ng mga nag-a-apply dito sa Hong Kong. Ang termination, paano natin malabanan? May isa nga akong tiyahin, pinsan ng tita ko, mama ko. Ex Middle East na siya, pero hindi siya nag-Hong Kong. Bakit? Takot siya sa termination. O bakit ako tarinay ko? O, wala namang ano, kasi sa Singapore ata, mas mababa pa din, mas mataas pa din ang Hong Kong. So, sabi ko, ang inisip ko na lang noon, basta gawin ko lang yung best ko, ginawa ko naman lahat, then hindi pa rin sapat, so siguro, wala kang pagsisisi. Kung naging pabaya ka sa trabaho mo, may mga bagay ka na naging dahilan kaya ka natanggal o naalis. Yun, pagsisisi talaga, kung hindi pala ako nagpabaya, kung nakinig pala ako, kung sinunod ko lang yung ganito, yung mga ganon. So, yun ang naging katwiran ko. I do my best lang. So, yun. Kung ano ang mga payo ng agency, kasi sila yung mga nakakaalam, walang pagsisisi. Hindi ko masisi sarili ko. Diba? Kaya, hanggat kaya, tiis lang. Ganon. Kung ikaw, at yung mga hugot din, na ano ba talaga yung purpose mo, bakit ka umalis, ano ba talaga yung goal mo, para malagpasan mo yung, hindi madali, para malagpasan mo, focus na goal, yun lang ako. Oo, nandun yung pressure, yung ganon, then sabay-sabay na problema sa Pinas, stress ka, nakailang delete na ako ng FB day. Kasi pag na-stress ako, gusto kong mawala lahat, ganon ako. So, pero pag naging okay na naman ulit, kasi hindi naman tayo pwedeng sumuko, balik ulit. So, ayan lang. Huwag kayo matakot. Siyempre, may isa nga din nagtanong na, Day, flight na lang niya. Di nagbabalak pa siyang umatras kasi nga sa terminate, maraming natiterminate. Day, ito lang masasabi ko. Yung mga natiterminate, iba yung kapalaran mo. Kapalaran nila yan. Subukan mo na. Sayang na. Flight na lang kulang, tapos aatras ka pa. Diba? Napaka-smooth ng process mo. Isipin mo na lang, sa 100%, sabihin na natin 10% lang naman yung natiterminate. More dyan, hindi natiterminate. At hindi ko sinabing masarap ang buhay nila. Lumalaban sila. Yan ang tandaan nyo. Kaya wag nyo itanong na madali. I-expect nyo na mahirap. Yan ha. Yan ang ano ko din yan sa sarili ko. Yan, expect mo na mahirap. Kasi kung mapunta ka sa madali, bonus na yun. Diba? Kasi kung inisip mo kung kaya mo ba ang hirap, din napunta ka sa mahirap, makaka-adjust ka kaagad, maa-accept mo agad sa sarili mo. O, diba, paulit-ulit na. So, ayan lamang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe and support my Facebook and FB page. Diyan nakalink dyan sa taas. See you next one. Bye! Bye-bye!